Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Father. Sa aming kaparian, well, for me, isa sa mga not so good experiences for me ay yung paglilipat ng parokya. Well, as you know, may mga paring na-assign sa parokya, 3 years, 6 years, tapos ililipat na sa ibang parokya. Well, not so good in the sense na, alam mo yon, inalagaan mo yung parokya, napaibig ka sa parokya, napamahal ka sa parokya, napamahal sa iyo ang tao, tapos aalis ka. Diba? I think ito rin yung nararamdaman ng mga disciple during this time sa gospel. Papaalis si Kristo, babalik ako sa Diyos Ama. Babalik ako sa Diyos Ama. Naalala ko yung isang pare na nasain sa isang parokya for just a couple of years. Well, as a priest, ginampanan niya yung gawain niya ng maayos, tapat. Ginabayan niya yung tao, kinorek niya pag mali, tuwing mali sila. And after 3 years, bago siya umalis, he didn't know na pinetition pala siya to stay for more years. Pinetition siya ng mga tao. Nung tawagin siya ng obispo, sabi ng obispo, ano? Sabi ng pare, Bishop, kailangan ko ring umalis. Para mayroon ding ibang pare na makaranas doon. And anyway, it is the same mission. It is the same mission. Again, sa ating gospel today, ito rin yung naramdaman ng mga disciples. Not so good. But anyway, sa gospel, during the last days of Jesus with His disciples, sabi niya, may iiwan din naman ako sa inyo. Ito yung tinatawag na the advocate, the helper, the protector, the guide. Ito po yung Espiritu Santo, the Holy Spirit. Ibig pong sabihin, palagi po natin siyang kapiling through the Holy Spirit. Sa first reading natin, matutuklasan natin to na talaga nandyan ang Espiritu Santo. Si Saint Paul, kasama yung ibang disciples, followers, ay medyo hirap, hindi lang medyo, hirap sila na ipangaral yung salita ng Diyos. Hirap sila. In fact, sa first reading, sabi dito, they were imprisoned. Kinulong po sila dahil sa pangangaral, patuloy na pangangaral about sa mabuting balita. Pero natuklasan po natin, nakita po natin na kahit paman nakakulong sila, biglang lumindol. And they were set free. Well, for me, ang ibig pong sabihin nito na no one can imprison the Word of God. Wala pong makapipigil sa pagpapalaganap o pangangaral o makakahadlang sa pangangaral about the mabuting balita about Jesus. The Word of God, it must be, He must be proclaimed. He must be proclaimed. Mahirap man, but God is telling us, huwag kayong mag-alala. You have with you the Holy Spirit. At dapat natin tandaan natin ito palagi. God is always with us in our endeavors sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And so in this Eucharistic celebration, as we go on, let us ask the Holy Spirit to guide us always, to help us, to give us the courage and energy to proclaim God's Word palagi, always.